Milky Way Horror Stories. Andiyan na siya. Magandang araw mga taga-subaybay. Meron na naman tayong kwentong ibabahagi mula naman sa ating sender. Itago niyo na lang ako sa pangalang JR. Isa akong volunteer sa isang environmental project sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Noong una, hindi ko talaga akalaing mangyari sa akin to. Akala ko kwento-kwento lang. Pero pagkatapos ng karanasang to, hindi na ako muling bumalik sa bundok. At kahit ngayon, tuwing naririnig ko ang mga huni ng tuko at langit-ngit ng sanga ng dilim, napapatigil ako kasi alam kong may nakatingin. Simula noong taon 2019, kasama ko ang tatlo kong kaibigan, sina Erwin, Paulo at Leonard, para magsagawa ng documentation tungkol sa mga halaman at hayop sa bundok na sakop ng barangay Tagilod, Dapitan. Bahagi kami ng isang NGO na tumutulong magtala ng mga endangered species. Hindi kami taga roon, mga taga Luzon kami. Kaya excited kami sa lugar. Sariwa ang hangin, tahimik, parang paraiso. Pero ilang beses na kaming binalaan ng lokal. Huwag na kayong magpalipas ng gabi sa bundok, lalo na kung malapit na ang kabilugan ng buwan, sabi ng isang matanda sa tindahan. Akala namin typical provincial superstition lang, pero seryoso ang mukha ng matanda. may mga bagay dito na hindi basta-basta. May mga nilalang na matagal nang naninirahan sa bundok. Napangiti na lang kami. Siguro aswang ang tinutukoy, bulong ni Erwin. Nagtawanan niya kami. Hindi ko alam, yung tawanan na yun na pala ang huling beses na maririnig kong buo kaming masaya. Nagkampo kami sa gitna ng kabundukan, malapit sa isang talon. Ang tunog ng tubig at kuliglig ay nakaka-relax. Pero pagsapit ng alas 9, parang biglang nagiba ang paligid. Tahimik, walang ingay ng insekto, wala ring hangin. Napatingin ako kay Paulo. Parang biglang tumahimik, no? Tumango siya. Oo nga, para bang may nakikinig? Nagtawanan ulit kami, pero halatang pilit. Para bang gusto naming kumbinsihin ang sarili na wala lang yun. Maya-maya, narinig namin ang tila pagaspas ng pakpak. Hindi maliit, parang pakpak ng malaking ibon. Mabilis, paikot-ikot sa taas ng mga puno. Paniki lang yun, sabi ni Leonard. Pero bakit parang umiikot lang sa ibabaw namin? Kinabahan si Erwin. Tara, tulog na tayo. Baka alam mo ko lang yan. Nakatulog kami, pero bandang hating gabi, may narinig na naman akong kaluskos sa labas ng tent. Mabigat ang hakbang. Hindi parang hayop, parang tao. Napatigil nga ako eh. Pinakinggan kong mabuti. May humihinga, malalim, malapit. Hinila ko sa Erwin. Bro, may tao sa labas. Ngumiti siya ng antok. Baka si Leonard umihilang. Pero nakita ko si Leonard tulog. Nasa kabilang gilid ng tent. Si Paulo rin. So, sino yung nasa labas? Dahan-dahan kong binuksan ng zipper ng tent. Sa liwanag ng bundok, may nakita akong paa. Maitim, mahaba, parang paa ng tao. Pero baloktot ang tuhod pa atras. Agad pong isinara ang tent. Halos hindi kami makahinga. Pinilit pong huwag gumawa ng ingay, pero narinig kong tumawa yun nasa labas. Mababang tawa,
malamig. Hindi tao. Kinabukasan, sinabi kong may nakita ako. Hindi sila naniwala. Si Erwin lang ang medyo seryoso. Baka totoo nga yung sinasabi ng matatanda. Bulong niya. May aswang daw talaga dito. Pero pagdating ng gabi, si Erwin ang unang nawala. Nagising ako sa sigaw niyang bandang 12:00. Tulong! Tulong! Paglabas namin ni Paulo, nakita naming may bakas ng dugo papunta sa masukal na bahagi ng gubat. Sinundan namin gamit ang flashlight. Pagdating namin sa may malaking puno, nakita naming duguan ang mga dahon at sa lupa, nagkalat ang mga gamit ni Erwin. Cellphone, bag, sapatos. Pero wala siya. Napalahod si Leonard. Hindi ito pwedeng totoo! Umaga na nang dumating ang mga tanod mula sa barangay. Hinanap namin si Erwin. Buong araw, pero wala kaming nakita. Sabi ng mga taga roon, Huwag na kayong magtagal dito. Kukunin rin kayo niyan. bago kami bumaba sa bundok, nagpasya kaming dumaan sa isang maliit na kubo na nakita namin sa mapa. Ayon sa GPS, isa yung rest house ng tagabantay roon. Baka may clue tungkol kay Erwin. Sa loob, puro alikabok at amoy nabubulok na karne. May mga garapon sa mesa, puno ng kung anong laman, at may isa na may nakalagay na mga kuko ng tao. Kinilabutan kami. Paulo, tara na! Pero bago kami makalabas, may narinig kaming boses ng babae. Bakit kayo nandito? Paglingon namin, may matandang babae sa pinto, maputla, nakayuko, at parang bagong gising. May nawawala kaming kasama. Sagot ko. Ngumiti siya, pero hindi maganda ang ngiti. Kita ko ang mga ngipin niyang matutulis at ang laway na parang kulay itim. Bigla niyang sinabi, yung kasama niyong matangkad? Matamis ang dugo niya. Napatras kami. Pagtingin ko kay Paulo, nanginginig siya. Ako! Sigaw niya. Tumakbo kami, palabas ng kubo. Pero sa likod namin, narinig naming muli yung pagaspas ng pakpak. Ngayon ko lang nakita. Lumipad yung matanda. Ang likod niya naghiwalay at may lumabas na pakpak sa parang paniki. Aswang, totoo pala. Halos hindi kami huminto. Ang dilim ng daan at ang tanging ilaw lang namin ay flashlight. Rinig namin yung pakpak na sumusunod, paikot-ikot. Biglang bumagsak si Leonard na dula sa bato. Paglingon ko, may sumunggap sa kanya. Sigaw siya ng sigaw. Pero saglit lang, narinig ko na lang ang tunog ng laman na pinupunit. Hinila ako ni Paulo. Tara na! Hindi na natin siya matutulungan! Tumakbo kami habang sa makarating sa kalsada. Sakto may dumaang motor at pinasakay kami ng driver papuntang bayan. Nanginginig kaming dalawa. Wala nang imik. Pagdating sa police station, nag-report kami. Pero nang balikan nila yung bundok, wala silang nakita. Ni isang bakas ng dugo o katawan. Wala ring kubo. Lumipas ang 3 buwan. Bumalik ako ng mag-isa sa dapitan para isara ang case ng report. Si Paulo, hindi ko na makontak. Umalis daw ng bansa. Sabi ng mga kakilala niya, nagkasakit sa isip. Pagbalik ko sa barangay, inabutan ko ulit yung matanda sa tindahan. Yung unang nagbabala sa amin. Hindi kayo nakinig? Sabi niya, malamig ang tono. Tahimik lang ako.
nakuha po sila. Ngumiti siya. Hindi lang sila. Baka ito rin. Pag-uwi ko sa lodge, sinilip ko ang salamin. Maputla ako. Oo. Pero parang iba. Ang mata ko, parang lumiliwanag sa dilim. Tapos naramdaman ko ang gutom. Hindi gutom sa pagkain, kundi gutom sa karne. Paglingon ko, may pakpak na tumubo sa likod ko. Ngayon, 3 taon na ang nakalipas. Hindi na ako lumalabas sa araw. Sa gabi lang ako gumagalaw. Lumipat ako ng lugar sa may paanan ng bundok kung saan walang makakakita. Madalas may dumadaan na hiker. Minsan, naririnig ko silang nagtatawanan. Katulad namin noon, pagdating ng hating gabi, humihinto na ang tawa nila. At sa ilalim ng buwan, lumalabas ako. Hindi ko na maalala kung ako pa si JR. Basta ang alam ko, kapag naamoy ko ang dugo, hindi ko kayang pigilan. Noong 2022, may 3 bagong environmental volunteers na umakyat sa parehong bundok. Hindi na sila bumaba. At sabi ng mga taga roon, tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig silang pagaspas ng pakpak. Mababang halakhak mula sa itaas. Ang sabi ng matanda sa tindahan, Hindi inaswa. Yung dati. Yung dating biktima na ang pumalit. itago nyo na lang ako sa pangalan JR. At kung sakaling may magyaya sa inyo na magcamping sa bundok ng dapitan, Huwag